Ay, willing ka po mga kuya, willing ko Jonathan TV Vlogs na babalik po mga kakuya. Ang topic natin for today about Eucharistia. Ito yung part 2 natin mga kuya. Ituloy-tuloy na natin po mga kuya. Ano bang ibig sabihin ng banal na Eucharistia para hindi po tayo pagdating sa ating pagdoktrina na hindi po tayo mahuli po mga kakuya. No? Sapagkat ang ayon po sa Oseas 4 verse 6 na the people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga po mga kuya, nag-aaral tayo sa ating doktrina, lalo na po sa ating doktrina nating inang simbahan. No? Ang sakripisyo, ito'y tinatawag din mga kakuya, ang banal na Eucharistia ay isang sakripisyo din, no? Dahil inaalay dito ang buhay ng Panginoong Hesus minsan at para sa lahat ng panahon. Matthew 26 verse 26 hanggang 29, habang sila'y kumakain, dumampot sa Hesus ng tinapay matapos ang pasalamat sa Diyos at pinagkati-hati niyon, binigay ng mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Pagkatapos sumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Sinabi ko sa inyo ito, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Mababasa po natin mga kuya sa Lucas 22 verse 19 hanggang 20. Ang ikalawang pagkati-hati ng Panginoong Hesus ng tinapay. Pagkatapos mabuhay muli ang Panginoong Hesus ay nagpirapiraso na naman siya ng tinapay. Lucas 24 hanggang verse 3:30 hanggang 31 at hanggang 35. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinapiraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon na nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila sa Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Ang mga apostol ang pinapiraso ng tinapay. Sa aklat ng Gawa ng mga apostol ay mababasa ng pinapiraso ang mga apostol ng tinapay, Gawa 20 hanggang Gawa 20 verse 7 hanggang 11. Mababasa rin sa sulat para sa taga-Korinto, hindi ba't ang pag-iinom natin sa kupa ng pagpapala ng ating ipapasalamat ay pakibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ng tinapay at ating pinapiraso ay ang pakibahagi naman sa kanyang katawan. 1 Corinto 10 verse 16. Mababasa rin sa 1 Corinto 11 verse 23 hanggang 24, sapagkat ito ang turo tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong dagabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinarso-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Diyan sa banal na Eucharistia ating makakain ang tunay nating pagkain na sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi na masisira, huwag ng pagkain masisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Mababasa natin mga kuya sa Juan 6 verse 27 at iyan ang sinasabi ni San Pablo, ang pagkain spiritual. Kumakain silang lahat ng isang pagkain spiritual, 1 Corinto 10 verse 2 hanggang 3. At itong pagkain na ito ay ang tinapay na mula sa langit, ang Panginoong Hesus. Juan 6 verse 33, dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Itong itinuturo ng Panginoong Hesus ay mahirap paniwalaan dahilan sinabi niya, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Mababasa natin sa Juan 6 verse 47. Sinabi naman ng Panginoong Hesus, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumakain nito ay hindi mamamatay. Mababasa natin sa Juan 6 verse 50 hanggang 51. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, ang sinabi niya, ang sinumang kumakain nito ay hindi na mamamatay, ay ang sinuman na magkaroon ng komunyon sa kanyang katawan ay hindi may impyerno, dahil ang impyerno ay ang ikalawang kamatayan. Pahayag 20 verse 14, pahayag 21 verse 18. Pagkatapos ay itatapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Ang lawa ng apoy ay impyerno ay ang pangalawang kamatayan, dahil tayong lahat ay dadaan sa unang kamatayan. Hebreo 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ang paghuhukom. Dahil ang tinuturo ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo ay nagtalo-talo, 1:6 verse 52, dahil dito'y nagkaroon ng
initang pagtatalo ang mga Hudyo paanong maibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin. Ibig sabihin may mga tao na hindi makapaniwala na ang katawan ng Panginoong Hesus ang tunay na pagkain. No, subalit kahit mayroong mga tao na hindi makapaniwala, patuloy ang nagpagtuturo ang Panginoong Hesus. Sabi niya, pakatandaan ninyo, maliban na kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inom ng kanyang dugo, hindi kayo magkaroon ng buhay. Na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan po mga kakuya, no? So, may buhay na walang hanggan at mulis ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Juan 6 verse 53 hanggang 58. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang sinabi, mabigat ang pananalita ito, sino ang makaunawa nito? Mababasa natin sa Juan 6 verse 60. Alam ni Jesus na mabubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol sa kanya, kaya't sinabi niya, dahil barito'y tatalikuran na ninyo ako. Juan 6 verse 61. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumasama sa kanya. Mababasa natin sa Juan 6 verse 66. Itong mga tao nagsaalisan at hindi na sumasama sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang turo na ang kanyang katawan na tunay na pagkain para sa buhay na walang hanggan ay nagpapahiwatig sa mga tao na magsialisan sa simbahang Katolika at hindi na makapaniwala sa komunyon. So therefore po mga kuya, nakakadelikado po talaga po mga kuya, lalo po sa ating mga anti-Catholics, no, na hindi naniwala na ang tinapay na ito ay nagbibigay buhay sa isang tao. Kaya nga mga kakuya na napakadelikado kapag ang isang tao na hindi makareceive ng body of Christ, po mga binyagang Kristiyano na hindi na po nagsisimba po mga kuya. Napakadelikado po yun po mga kuya. Na kaya nga talagang magsimba po tayo at lalo na po sa banal na Eucharistia na pagdating natin sa simbahan na talagang magmuni-muni tayo sa araw ng linggo po mga kuya. Iwanan natin ang lahat ng ating mga trabaho at magsimba po tayo sapagkat ang banal na Eucharistia siya ang nagbibigay buhay sa atin po mga kuya. Kaya nga maraming mga binyagan ding mga Kristiyano na hindi pa lubos na kaunawa sa sakramento ng inang simbahan. Kaya nandito tayo para ipaliwanag gaano ito kahalaga sa ating buhay po mga kuya. God bless at maraming salamat sa inyo at magsuri para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang aral na tatag lamang ng isang tao at maraming salamat po sa inyo mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel. In what we do and say, we raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the